Sa mga katekram po natin, hindi ko po alam kung kumusta na ho yung mga puso nyo, kung tumitibok pa rin po ba yung mga puso nyo, o sobrang tibok, o parang nag-slowly na lang po yung tibok po ng puso nyo. Sana nasa maganda ho kayong kalagayan ngayon sa kabila po ng sa kabila po nung nangyayari ngayon sa Kuya Dave po natin. Nandito ho tayo ngayon sa barangay kung sa po sinasabi na dito na lang natin dalhin muna para malamig. Kasi sinasabi po nila Tita Daisy kagabi sa live po nila, nagpunta daw po sila, may ano pala dito, na nagpunta daw po sila dito, sila kuya, sa barangay, kasama po yung mga polis, tsaka po DSWD. Ngayon po, lilinawin ho natin, kausapin ho natin yung barangay kung nandito nga ho sila kahapon. Ang tanong, kung nandito sila kahapon, sana po, nag-text ho sila, o tumawag ho sila, or tinawagan man lang ho tayo sa barangay katekram. Sabi ni Madam Janice Nuepe, Juan, bakit Madam sabi nila di raw sumipot si Dave sa usapan kasi ang gusto nila sa bahay nila maganap ang usapin? Okay. Regarding po doon na bakit daw hindi sumipot si Kuya Dave kasi yun po yung statement ho natin. Meron po tayong video niya na ayaw di lang ho natin yan ilalabas na very clear po ang naging usapan na sila na po ang pupunta kasi nga di ba si Tatay Ram nakailang balik na po doon. At saka dahil may kukunin namang gamit dito, so kaya ang napag-usapan doon para makapag-usapan, makuha nyo na yung gamit nyo para wala nang pabalik-balik. So at nabanggit doon na kung ayaw nyo doon sa bahay, doon sa barangay. Clear po yun, tita, at kung sino man yung nag-comment. Na-clarify naman yun na kung ayaw nyo sa bahay, doon po sa barangay. Okay? Move on. I'm sorry to tell you, Madam, who is this? Janice, na ang usapan po nila sa barangay po ng Mapaniki-Candaba sila mag-uusap. Updated. So nagpunta po si Dave doon together with the DSWD and police. Okay? Para doon nila ayusin ang lahat at doon sila mag-usap for legal matters po ang lahat. Idadaan po sa legal na bagay yung pag-uusap po doon. Yung tao galing po ng Maynila, pumunta po sa Mapaniki-Candaba para po pag-usapan ang dapat pag-usapan sana para malagyan na ng tuldok ang lahat. Di po ba? Kaso, hindi naman po sila humarap. Yun. Tao po. Magandang tanghali po. Sir, pwede yung magtanong, sir? Kahapon daw po, kasi may nagsabi daw po na may naghahanap po sa amin kahapon. Dito? Opo. Na DSWD, tsaka... Okay lang po may camera. Okay lang. Pasok ka. Yeah. Nagkaroon ako kasi problema doon sa anak ko eh. Kaya sinasabi daw po nila na nagpunta po sila dito kasama po yung DSWD tsaka police. May kasama daw po silang police. Wala po. Wala akong ano rito. Kasi kahapon nandito ang umaga ng hapon. Yeah. Negative. Yeah po. So yun, wala namang katekram. Ano sinasabi ni Tita Daisy na... Dito po yung usapin eh. Tsaka dito po kasi alam po nilang taga dito po. Kami. Oo, wala. Oo. Kung sa Candaba man, itatawag po yun dito. Ang tawag dito yan, siyempre kung may problema. Oo. Nag-ano lang. Magawa lang ng mga sinabi lang na gano'n. Inaano po kasi. So, yun. Ano kaya sinasabi ni Tita Daisy? Ba't kailangan pa nilang magpasinungaling ng gano'n?
Talagang dito sila tinawanan yun. Kasi nandito tayo sa barangay. Ano naman ang sabi? Bakit nagpunta rito? Ano nga po, ang haba ko kasi ng kwento, sir eh. Yung, naalala niyo po yung ano, yung, hindi ko po alam kung kilala niyo po yung adopted namin. Narinig niyo po. Ano ako sa ano mo, sa ano yun? Napapanood niyo? Medyo slight lang, kaya hindi ko masyado. Opo. Hindi ko po. Yung babae, yung sinasabi nagpunta rito. Opo, na... Si, pangalan mo. Yung isa ho sa mga umano sa kanya. Kumuha. Opo. Actually, wala po siya dito eh. Parang kasamahan po ng mga kasama po niyang nagpunta ho dito. Tawagan ko rin yung ano, para nung nag-lunch ako, may dumating. Yeah. Kaya pagka gano'n, tatawag sa akin nung ano, nung kaya may dumating. Yeah. Ang kausap po natin ngayon yung Barangay Secretary ng Mapanike, si Mr. Justado Bulaon po. Kahapon ba may dumating na mga taga-DSWD at polis nung wala ako? Kasi siyang naiwan ko nun. Yeah. So yun, kasi may ano rito, may room down nagpunta rito taga-DSWD at polis. Kaya bine-verify mo kung baka nung kumain ako, dumating ka. Wala. Wala naman. Okay, thank you. Malinaw na wala dumating. Yeah po. Sir, thank you po ha. Salamat po. Anong pinapalabas ni Tita Daisy, Katekram? Anong gusto nilang palabasin? Na-stress na ako, Katekram. Gaya po kanina. Nasa mission ka pero ano, hindi mo alam yung anak mo anong ginagawa. Kahit ganun pa man, pasensya na po ha. Ako talaga humihingi po ng ano sa inyo. Humihingi po ako ng paumanhin, sorry. Pero sa tingin ko hindi ano eh. Parang ang sakit lang talaga sa akin na yung isa sa mga anak mo, ganito lang ang mangyayari. Diyos ko, anong nangyayari sa mundo? Bakit ganyan? Wala! Oo, galing kami nga doon. Oo. Wala, maghapon daw nandun si Sir, Mr. Justado. Wala ng mga sinungaling. Ano kaya? Mas lalo nyo kasing naniniwala yung mga wakwak na yun. Ibig palang sabihin ng wakwak, manananggal daw. Manananggal. Ayun, tinanggalan ka nga ng anak. Wakwak. Binakwak yung mo, pamilya mo. Gusto daw akong makausap ng mga founder. Oo. Makausapin ko mamaya. Hindi kasi ma-relax pa yung isip ko eh. Kaya magulo pa eh. Oo, siyempre yung mga pinagpagura nilang pera, gusto nilang malaman saan dadalhin. Yun daw po kasi yung live kagabi ko, Tekram, na sinasabi may police, may DSWD, nakasama po sila Kuya Dave dito sa barangay. Kaya po natin linilinaw. Kung nandun no sila Kuya, sana po pinatawag po tayo dito. Hindi sila sumipot, may kasama DSWD at dalawang. Ba't kailangan pa ng pulis kahit walang pulis? Yung nga gusto namin. Mga sobra-sobra na lang yung mga kwento na mga. Yan yung sabi nila. Sa lahat po ng founder, humihingi po ako ng sorry talaga. Hanggang ngayon no talaga, kumbaga sa 100%, 1% pa lang po yung parang na-relax ho yung isip ko eh. 99 pa ho, magulo.
masakit, nagsasama na yung sakit, yung ano. Kaya mo, bigla dito. Oo naman. Siguro kasama si Tito Jun. Grabe nung concern ng mga tita, no? Si Tito po rin, na-stress din. Hindi man nila aminin. Yung mga puso niyan, bigat na bigat sa nangyari kay Kuya. Ako, inaamin ko, pang ilang ano na namin ni Kuya to. Madaming beses na ako kasi, pero nangunguna pa rin yung ano nung ama eh. Tapos yung, siyempre tinitignan ko dito yung pananagutan ko sa ating Diyos na nung isang araw iniisip ko din parang paano ko masasabing pananagutan ko nangyari sa kanya, hindi nga siya nakinig. Kung nakinig siya, hindi sana po naiwasan o yung mapahamak siya. Pero kung mahirap din naman i-judge yung mga ano. Pero yun nga, tinitignan ko lang po yung parang kung ano yung mga parang sinamahan niya ngayon. Parang kaya nga nilang makasakit ng damdamin eh. Kaya parang di ko nakikita yung ano, kumbaga tabunan ka man ng pera o yaman kung wala ka naman ng respeto sa mga tao. Aanin mo yung yaman mo. Hindi lang na ano ni Kuya yung mga turo ko na gano'n, nakalimutan po niya. Paano niya nakalimutan yun? Ang tagal namin magkasama. Kababaan ng loob. Respeto. Maging mayabang. Tutusin lang po, iniisip ko siya ngayon eh. Kasi umalis ka. Tumatawag ako sa'yo 2 beses bago ako umalis dito. 5 beses o mahigit pa, tinatawagan kita. Nung nasa labas na ako, hindi ka makasagot, hindi na kita matawagan. Hanggang ngayon, kumbaga, sabi ko kahit isang text o isang PM man lang, hindi siya makatawag. Tapos kanina, itong mga nakarang araw, hindi makalimutan yung mga moment na masaya lang tayo. Tapos yung mga pangarap natin, may mga pagbabago, pagtutuwid, mga disiplina, yun yung makakabuti sa'yo eh. Kumbaga, kailangan natin ituwid yung pag-spoiled. Hindi na kasi pwede yung gano'n. Kumbaga, nasa edad na kayo na dapat alam nyo na yung ano, yung pagpapahalaga sa pera. Yun po kasi mga lately naming napag-uusapan, yung pagpapahalaga sa pera. Kasi kung aayaan mo yung bata na, kung hindi mo tuturuan yung mga anak mo sa pagpapahalaga sa pera, ay magiging palalo, bulagsak sa ano. Hindi ko siya magkakaroon ng ano ba, na ingatan ng mga blessing na dumarating sa kanya. Kaya pala hindi ko bago-bago yun sa kanya. May isang tao pala na kada oras o sa isang araw, ilang beses, libo-libo. Paano yun? Ano? Paano maano yung bata? Tapos si Tita Daisy, anong gustong palabasin? May DSWD, may polis daw kasama si Kuya kahapon. Hindi natin sinipot. Ano yun no? Tapos nandidinig ng bata, ganon. Nagsisinungaling sila. Ay, talaga naman. Kaya mahirap. Dapat talagang ano. Okay lang sana kung kay Ninong Stephen eh. Kaso wala naman siya dito. At least yun kasi may pamilya, may asawa. Basta gusto ko kung mapunta man siya, ayaw naman kay Tito Ading. Kung kay Tito Ading, kaso ayaw niya din na didisiplina kasi talaga na. Steve,
Sige, okay na. Punta, si Tito John mo. Nasa taas o Nasa taas, tara. Puntahan ko. galing ako ni Tita Lisa. Galing siya dyan. Ay, mag-ilaw ka muna pala. No. Pati si Kuya Steve. Wait lang. Kasi hindi ko nakukuha yung ano mo eh. Hindi ko nakukuha yung sa loobin mo. Anong nangyayari sa pinsan mo? Ano to eh, no? Kasi kakapanood ko lang ako nung kay Noah. Pareso kami ng magiging unang salita bali dun sa nangyayari yung sa ngayon. Baga hindi ko rin sukat akalain na aabot sa ganito. Sa akin naman, mga anak kayo, Kuya Gus. kung kukunin nyo talaga yung nararamdaman ko as pamangkin din o as apo. Siyempre nung nagkausap po tayo ng gabi, nasasaktan ako para sa inyo. Siyempre, yung baga yung gusto kong nangyayari as pamangkin or apo na nakakapagbigay ako ng lambing sa inyo, nagkaya ko eh. Kaso nung mga nagdadaang araw na to, nakikita ko nasasaktan kayo. Kaya mabigat po sa akin yung nakikita ko kayong pamilya na ganun yung nararamdaman. Siyempre yung mas nagpasakit po kasi dun. Baga yung tinuring mo ng pinsan, yun pa yung magpaparamdam ng sakit. Kaya siyempre as kuya din na saktan din ako. Kasi talagang siyempre di ko naman ako akalain na kaya tinuring ko na siyang hindi iba. Wala na ako sa bokabularyo ko yung kung ano man. Yung pinsan, namin baga sa mga pagpupulong namin magpipinsan, yung mga naiso namin habang nagtagal. Kasama naman yung lahat sila dun. Kaya mas matindi lang din yung ko, mas pinsan na siyempre hindi ko naman iisipin na may mangyayari pang ganito. Sa akin to, okay lang naman yung baga, kaya ko naman nung iset aside yung ko. Saka yung pag-intindi at pag-unawa, nandito pa rin naman din hanggang sa dulo. Kasi yun naman ang turo ng ating Panginoon. Kahit naman sino sa ating lahat naman tayo nagkakamali, nadadapa. Ang ko lang, siyempre, yung kapit ka lang sa Panginoon. Siyempre, baga yung buhay natin, sa buhay natin yung sa ikakalugod niya. Hindi ko naman yun ang nasabi ko kay tita. Kumbaga kasi yung dating mo sa akin, di ba yung lifestyle na gusto niya sa ngayon, na hindi yung magiging angkop sa kung ano yung lifestyle na hinahangad natin, tsaka yung as family kung ano natin paghandaan yung future. Baga, kailangan ko na lang yung respetuhin as pinsan mo, as kuya mo, kung ano yung sa tingin mong ikakaligaya mo ngayong panahon ng buhay mo nito. Yung ko na lang, yung mapapayo ko na lang kahit sa kahuli-hulihan na to. Huwag mo naman, siyempre, yung mga payo namin, huwag mo namang bitawan basta-basta. Kaya kahit itabi mo kami sa puso mo, kahit yung lang, kahit konti iba yung mga pangaral namin, yung naiparamdam namin sa'yo. Yung siyempre, wala namang ibang pinakamahalaga kung may papayo sa'yo. Hindi lagi ka lang sa hulit-huli, lagi ka lang tumingin sa ating Panginoon. Kasi kung yung kasing lahat ng bagay, kahit sa experience ko din, kahit sa nakikita ko din sa mga nakakatanda, kada nadadapa, kada nagkakamali,
kaya nakakabangon, kaya nagiging positive kasi nakakabit sa Panginoon. Yun lang kasi siyempre hindi naman basta-basta ito. Kumbaga, nasaktan mo rin talaga ako, nasaktan mo rin yung buong family. Pero yung kauli-ulian din nito, yung pag-uunawa natin sa bawat isa. Para bang nakakaya kasi ito na tutuldukan mo yung husga sa isang tao na gano'n. Kaya ako, kumbaga, sa pananaw ko lang na kumbaga, iba talaga yung gusto mo munang lifestyle sa ngayon na siguro kailangan natin tanggapin na spiritual din natin. Pero yun nga, as kuya, yun lang talaga yung mabibigay kong sa'yo kasi andyan na tayo makakapagpatawad pero hindi kasi basta nakakalimot lalo na kung alam nyo naman kaano ko gustong makapagbigay lang din sa inyo pero hanggat kaya ko makapagbigay ng din sa inyo na nandito ka pamilya kaya ako tindi rin yung kirot na nararamdaman ko dahil sa may paramdam sa inyo. Na-realize ko din nung kanina, medyo gumano yung loob ko nung ayoko sana din bigay ng parang nakagaan lang din ng loob kahit paano. Nung nakapag-open ka kay tita mo, tita sweet mo, tita Lisa? Gusto ko sana din kasi kung siyempre sa ngayon kasi pagka umpisa ko, hindi naman hindi ko maitatanggi na yung unang bugso ng damdamin na yung galit. Pero kailangan ko kasing labanan yun. Kailangan ko tanggalin yung mga negative na gano'n. Kasi ako yung matatalo dun. Kung gagawa pa ako ng hindi maganda or negative, baka kasakit pa ng ulo ng mga tita, lolo't lola ko. Kaya doon ko pinapalagay habang tumatagal tinatanggal ko yung mga pangit na napupunta sa isip ko. Okay. Pasensya ka na Kuya Steve ba? Okay lang. Ano na tayo pamilya na tayong payo, baka may gusto kang payo pa. Yun yung mga nasabi ko. Okay na. Kasi yung pagkapit kay God yun, number 1 yun ngayon. Kasi si God naman yung kusang magre-reveal ng nasa pagtanaw naman natin yung sa bawat araw kahit simple na bagay makikita ko natin yung kabutihan ng Diyos. Okay. Kaya kaya na yung best mo kasi yun naman din yung hangad namin dito lahat sa uli talaga yung pag-unawa sa isa't isa yung mahalaga. Punta ko muna si Tito Jun.